The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. As Jesus got into a boat, his disciples followed him. Suddenly, a violent storm came up on the sea, so that the boat was being swamped by waves, but he was asleep. They came and woke him, saying, "Lord, save us, we are perishing." He said to them, "Why are you terrified, O you of little faith?" Then he got up, rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. The men were amazed and said, "What sort of man is this, whom even the winds and the sea obey?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa Ebanghelyo po ngayon, magugulat siguro kayo sapagkat nung gisingin na mga alagad ang ating Panginoon upang hingan siya ng tulong, kasasabi pa naman ng Panginoon "O you of little faith, napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Aba, maliit pa ba yun? Hindi ba pinunta na nga siya? Hindi ba siya na lang ang kanilang pag-asa? Hindi ba't ginising nga siya sapagkat umaasa naman silang ililigtas niya sila? Oo, totoo nga yun. Ngunit, tandaan ninyo ito, ang sinabihan niya ay ang mga alagad niya, ang mga disipulo niya, yung mga matagal nang kasama niya, yung mga nakakita na ng maraming kababalagan na kanyang ginawa. Ito ang sinabihan niyang, "O you of little faith." Sapagkat kapag malaki ang ibinigay sa inyo ng Panginoon, pagka maraming biyaya ang ipinakita na sa inyo, ang inaasahan naman ng Panginoon ay lumakas sa pangkaraniwan ang inyong pananampalataya. Kapag ikaw ay kasama na ng Panginoon, halimbawa masimbahin ka na, siyempre, ang Panginoon, inaasahan naman na ang pananampalataya mo ay mas malaki kaysa doon sa mga hindi pala simba, hindi man lang nagpupumapasok sa simbahan, hindi marunong magrosaryo. Sa mga yan, pag nagpakita ng kaunting pananampalataya mga yan, sasabihin ng Panginoon, "Great is your faith," sapagkat kahit nakakaunti pa ang biyaya, marami nang malaki nang pinakikitang pananampalataya. At ang pananampalataya na yan, ang siyang ipinakita ni Saint Maria Goretti. Alam natin po, ang ating santa ay martir ng dalawang katangian, martyr of purity at martyr of charity. Martyr of purity. Alam naman natin kung paano siya namatay, hindi po ba? Nagustuhan siya nung landlord yung tinitirahan nila. Kanya naman nagustuhan. Ang ganda-ganda naman talaga. Nagpunta po kami nung kami nag-aaral sa Kolegyo Filipino sa Roma, doon sa Nettuno, at nandoon
pinakita sa amin ang kanyang bangkay na incorrupt. At kahit na sa kamatayan, kay ganda-ganda pa rin. Maganda pa rin. Kanya, etong si Alessandro, naakit sa kanyang kagandahan. Di nagparamdam, hindi naman niya pinansin. Bandang huli, hindi na lang nagparamdam, pinilit siya. At alam niyo naman, ang ginawa ni Santa Maria Goretti, tinanggihan. At sabi niya, no, it is a sin. Kasalanan yan. At nadala na ng simbuyo ng kanyang damdamin, itong si Alessandro, nung hindi niya makuha sa santong dasalan, kinuha sa santong saksakan. Sinaksak ang ating martir. Ngunit hindi agad namatay. Alam niyo naman, 2 araw pa bago siya pumanaw, ngunit sa 2 araw na yon, sinabi niya, pinatatawad niya itong kanyang ang nagtangka sa kanyang kapurihan at nagtangka sa kanyang buhay. At alam niyo po ba, yung kanyang pagmamahal naman dito sa pumatay sa kanya, maging sa kabilang buhay pinakita niya, sapagkat nung nasa bilangguan na itong si Alessandro, alam niyo naman na naginip siya. Napanaginipan niya si Santa Maria Goretti. At itong si Santa Maria Goretti na napakita sa kanya, ngayon nakuha siya para sa Diyos. At ang nakatutuwa pa nga ito, nung canonization ni Santa Maria Goretti, alam niyo po ba, nandoon si Alessandro. Nandoon ang bunga ng kaniyang pagmamahal. Ganyan po, kung malaki ang iyong pananampalataya, lalaki rin ang iyong pagmamahal. Kaya nga po, naanyayaan tayo ni Santa Maria Goretti ngayon na malapit na ang kanyang kapistahan. Huwag kayong makontento sa kaunting pananampalataya, sa kaunting pagmamahal, kundi sikapin ninyong dagdagan pa. More. Nang sa ganon, hindi naman tayo sabihan ng Panginoon, kay liit ng iyong pananampalataya. Hindi. Kung ikaw ay masimbahin, magpapakita ka ng mas malaking pananampalataya kaysa karaniwang mga tao. Hindi bilang pagmamalaki, kundi bilang pagtugon sa pagmamahal ng Diyos na nalalaman nating ipinagkaloob na sa atin at ipinadama sa atin. Saint Maria Goretti, panalangin mo kami na lumaki ang aming pananampalataya, na anuman ang dumating sa aming buhay, ay manalig kami. God and Christ are in control. Hindi ako mababahala. Alam ko, hindi ko kaya, pero kaya ng Panginoon. Amen. Please all stand. Filled with the joy of this celebration, we bring before God our thanksgiving for the life and heroic martyrdom of Santa Maria Goretti. Trusting in her intercession, we present our petitions to Him
and saying, Santa Maria Goretti, pray for us. Santa Maria Goretti, pray for us. As your pilgrim church on earth is faced with many challenges, purifications, and hostilities, help her to face these purging moments with a deep faith and trust in you. Let us pray. Santa Maria Goretti, pray for us. As you continuously inspire, guide, and protect our Holy Father, Pope Leo, Jose, our Bishop, help them to always lead God's flock to freely embrace the duty to bear witness to the faith. Let us pray. Santa Maria Goretti, pray for us. As our patron, Santa Maria Goretti, followed in your footsteps by carrying the cross, help us to endure courageously the misfortunes of life. Let us pray. Santa Maria Goretti, pray for us. As your martyrs profess their faith by shedding their blood, give us a faith, O Lord, that is constant and pure. Let us pray. Santa Maria Goretti, pray for us. As your martyrs wash their garments in the blood of the Lamb, help us to avoid the weakness of the flesh and worldly allurements. Let us pray. Santa Maria Goretti, pray for us. For hearts as merciful and forgiving as the heart of Santa Maria Goretti, let us pray. Santa Maria Goretti, pray for us. God, our loving Father, you give us joy each year in honoring the memory of Santa Maria Goretti. May her prayers be a source of help for us, and may her example of courage and chastity be our inspiration. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace of the Lord. Thanks be to God.